Isang makapigil hiningang hair transformation ang gagawin natin ngayon mga sis. Bali, ang gagawin natin is magre-rebond tayo. So kung makikita natin ngayon, yung buhok ng ating client, yan po ay naka-bleach plus kinulot po yung hair niya. Medyo matagal-tagal na rin yung kanyang bleach hair at saka yung pinakulot niyang buhok. Mga nasa 1 year na rin daw yung nakakalipas. So kung makikita nyo, meron na siyang regrowth parts. Hindi naman kulot or buhaghag yung buhok ng ating client, but in this case, pinakulot niya kasi yung buhok niya, so gusto niya itong ipariband para ibalik na sa natural na straight yung hair niya. Nagsawa na rin siya sa kulot or pinakulot niyang buhok, so ngayon ipapariban niya nga ito. Pero itong gagawin natin is medyo risky talaga itong mga sis dahil bukod sa nakableach na yung buhok niya, pinakulot pa niya. And after ko nga ma-check yung buhok ng ating client, so na-applyan ko na siya dyan ng rebonding cream number 1. Bali, inuna ko muna yung black parts or yung pinaka-regrowth parts aside doon sa kanyang bleach hair na merong kulot. Then, prenasis ko muna yan mga sis hanggang sa mag-develop yung rebonding cream number 1. Saka ko naman ni-applyan yung bleach part niya na merong kulot. And FYI mga sis ha, yung kulot niya is traditional perming or cold wave kumbaga yung tawag dyan. Hindi po yan siya natural na kulot ha mga sis. And after ko nga dyan ma-applyan lahat-lahat, bali prinasis ko muna siya ulit hanggang sa mag-develop yung hair niya sa rebonding cream 1. At yung ginamit pala natin na pang rebond dyan ay hinaluan ko po ng pH balancer para make sure na hindi siya masunog or maprotektahan yung hair niya gamit nga nitong pH balancer. So, yung pH balancer by Wiris ay hindi po nating tatawagin or sasabihin bond protector. It's kind of treatment na ihalo natin siya sa ating pang-rebond para ma-lessen or ma-lower yung tapang ng ating pang-rebond na in-apply dyan sa bleach part ng ating client's hair. And so far, nung hinalo ko siya sa ating pang-rebond, it's working naman dahil hindi agad-agad nag-rubberize or hindi agad mabilis mag-react yung ating client's hair sa pang-rebond na in-apply natin dahil nga hinaluan natin siya ng pH balancer. And I think nakatulong din yung pH balancer para mabalance nga yung tapang nung pang-rebond na in-apply natin. And after nga nun, mga sis, bali binanlawan na namin yung aming client's hair. So ito na, ang next na gagawin natin dyan is i-blow dry na natin. So at this very moment, sinisimula na nga natin siyang i-blow dry at mapapansin natin dito na strong pa rin yung strands ng ating client's hair. Though bleach hair siya na merong pang hair perm and hindi siya nag-rubberize or nagputol-putol or nasunog. So ito na yung hair ng ating client after natin siyang blow dry. So hand dry lang po yan, wala pang plancha yan. So ang next natin gagawin dyan after mapatuyo is paplansyahin na natin. And by the way mga sis, hindi ko po sinasabi na kapag gumamit kayo ng any product na ihalo nyo sa inyong mga pang-rebond na ay talagang makakaiwas kayo sa sunog or rubberize. Nakadepende pa rin po yun sa technique na gagawin nyo or sa gagawa mismo. So huwag tayong mag-rely sa kahit anong product na gagamitin natin dahil nakasalalay po yan sa ating mga hairdresser. Pero mga sis, itong product na minention ko, makakatulong din ito to prevent doon sa damage, rubberize or sunog. Pero sabi ko nga, nakadepende po ito sa taong gagawa. And I hope naintindihan nyo yung aking point. So ito na nga, tapos na tayo mag-hair ironing. And next na gagawin dyan is mag-a-apply na tayo ng ating neutralizing cream. At ito na, na-apply na natin yung ating client's hair ng neutralizing cream. Ang bilis ng ating transition, charis. Then, ibababa naman natin ito for a certain time. Then, ang next na gagawin is, syempre, babanlawan natin siya at mag-apply tayo ng kanyang hair treatment. At pagkatapos nga ng ating neutralizing cream, nagbanlaw tayo at nag-apply na tayo dito ng treatment. So, by the way mga sis, meron kasi akong mga client na minsan pag nag-inquire, gusto nila is rebond lang, walang treatment. So, bakit nga ba napaka-importante ng treatment sa buhok natin after natin mag-rebond? Napaka-importante po yan na magpa-treatment tayo after natin magpagawa kahit na anong chemical service pa yan
para mabalik yung moisture or yung keratin na nawala sa buhok natin during chemical procedure. At isa pa, para maging soft and maging shiny yung hair natin, ma-minimize yung dryness and ma-lessen yung damage ng ating hair once na tayo ay undergo ng kahit anong chemical procedure. Alam nyo naman mga sis, magkaiba po kasi ang trabaho ng rebond sa buhok at nung treatment sa buhok natin. So kung kayo ay magpapagawa sa amin, ini-explain po namin yan kung bakit kailangan yung magpa-treatment after nyo magpa-rebond. So i-explain namin ano ang pagkakaiba ng rebond sa treatment sa buhok na pinapagawa ninyo. Alright mga sis, so ang dami ko ng explanation. So nandito na tayo sa portion ng pagpapatuyo ng buhok ng ating client. Bali last part na po ito ng ating pagpapatuyo at makikita na natin dito yung difference nung before and after natin i-rebond yung buhok ng ating client na naka-bleach at idagdag pa natin dyan yung cold wave or traditional perming sa buhok ng ating client na talaga namang napakadelikadong gawin. And again, paalala sa ating mga masugid na mga tagapanood, wag nyo po itong susubukan kung hindi po kayo mga professional hairstylist at kung gusto nyo pong magpagawa ng inyong mga buhok or magpaayos, bumisita kayo sa mga salon, sa mga pinagkakatiwalaan nyo mga hairstylist para mag-ayos ng inyong mga buhok. So, eto na mga sis, natutuyo na yung buhok ng ating client. Makikita na natin ito na nag-straight na siya, soft and sleek na yung hair ng ating client without damaging sa kanyang hair na naka-bleach. And after natin siyang mapatuyo mga sis, syempre papadaanan natin siya ng ating pang last na plancha para sabihing maganda talaga yung ating rebond. And this is the final result after nga natin siya mapadaanan ng last iron. Sobrang ganda kasi nga napadaanan ng iron. Kumusta naman pag nabanlawan? Yan lagi ang mga katanungan kasi nga ang iba iniisip bawal daw i-rebond yung mga naka-bleach. Syempre nakadepende po yan sa klase ng hair or sa klase ng buhok na naka-bleach. So ito na yung kanyang final result. Sobrang straight na siya, smooth, sleek, and shiny. And pinutulan na rin namin yung ends dahil maraming dry. Tingnan naman natin yung after wash result ng ating client kung hindi ba siya bumalik sa dati or hindi ba siya nasira, kung same result pa rin or kung maganda pa rin yung result after wash. At tingnan naman natin yung ating client sa feedback and after wash result na sinend sa atin ng ating client. And sabi ng ating client, Chan, super satisfied siya sa naging result ng kanyang hair kahit nga yung buhok niya is naka-bleach at pinakulot pa niya. At ito naman yung buhok niya after nga niyang maliguan. So as you can see, manageable na siya, straight and maganda ang kanyang hair kahit na napaliguan na at bumalik na sa natural na straight yung hair niya at yan naman ang gusto ng ating client. And that's it for today's video hair transformation mga sis. What do you think? Comment your thought below and please don't forget to like and share this video and follow our page Chading for more hair transformation. And this is Chading saying have a great hair day always mga sis. Love until our next video. Bye!